Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Expanded Maternity Leave Act. Pinalawig ng naturang batas ang paid maternity leave para sa mga working mother sa 105 araw. Ito ang balita ni Rosa Licos. Dalawa na ang anak ni Celerina Monte. Isa siyang working mom at 22 taon ng peryodista. Bukod dito, nag-aaral din siya ng pagkaabogado. Kaya nang mabalita ang isang ganap na batas na ang expanded maternity leave, anito, malaki ang pakinabang hindi lamang para sa mga ina, kundi lalo na para sa mga sanggol. So, yung mga working mothers, kung bibigyan mo siya ng mas mahaba-habang time na mapadede nila yung kanilang mga anak, may mahabang vacation, at least mas maaalagaan. Kasi nga sabi ko kanina, yung panganak kasi, like ako, pareho akong cesarean, at mabilis yung recovery. Yung pagka-opera sa'yo, medyo madaling makarecover. Pero ang importante kasi doon yung pagpapadede mo ng anak, yung pag-aalaga mo muna sa kanya after mong maipanganak siya. Mula sa dating 2 buwan, mayroon ng 3.5 buwang paid maternity leave para sa mga working mother sa pribado at pampublikong sektor. Maaari ring i-extend ang leave ng 30 araw subalit wala na itong payment, samantalang ang solo mothers naman ay may dagdag pang 15 days leave. Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Expanded Maternity Leave Act. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, nilagdaan ito ni Pangulong Duterte kahapon. Ikinatuwa naman ng proponent ng batas na si Senator Risa Ontiveros ang naturang development. Ayon sa mambabatas, sa tuluyang pagsasabatas nito, wagi ang mga kababaihan. Samantala, tiniyak naman ng Duterte administration na hindi magkakaroon ng epekto sa employment ng mga kababaihan ng expanded maternity law, lalo na't ipinagbabawal ang diskriminasyon sa bansa. Sagot ito ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kaugnay ng posibilidad na limitahan ng mga kumpanya ang pagtanggap ng mga kababaihan dahil sa naturang batas. Yung dagdag ng maternity leave, number of days as well as the benefits, that will only lessen the profits. Laki naman ang profit talaga ng mga employers. Kumbaga, social service nila yun. Sir, confident po kayo na hindi mangyayari sa Pilipinas yung nangyayari sa ibang bansa na pinipigilan yung pag-hire ng mga kababaihan dahil sa ganong benefits? Bawal ang discrimination sa atin. They will be accountable to that. Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello, may ilang employers group na hindi pabor sa bagong batas, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang hindi sila kumuha ng mga babaeng empleyado. Target naman ng DOLE na matapos ang implementing rules and regulations ng naturang batas sa loob ng 45 araw. Makakatulong ng DOLE sa pagbuo ng IRR ang iba't ibang women's group. We will expedite the IRR. And marami ng sectors nag-volunteer to contribute sa IRR. Eventually, they will accept na it's for the good of everybody, especially our women workers. But it should encourage them. Kasi yung kanilang women are happy employees na. So when you are a happy employee, you work well. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue, Malacanang. Matapos nagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Healthcare Law kahapon, inilatag ng Department of Health, PhilHealth at ilang mambabatas ang nilalaman ng naturang batas. Isa umano sa mga pangunahing makikinabang dito ay ang mga pasyente sa geographically depressed areas o mga pasyente na nasa malalayong lugar. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Mai Bermudez, live. Yes, Mai, go ahead. Yes, Angela, magandang hapon. Mas malawak na saklaw ng libreng check-up, gamot at pagpapaospital. Ito nga ang pangako ng Universal Healthcare Law na nilagdaan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon sa Department of Health o DOH, pagtutuunan ng pansin ng naturang batas ang mga pasyente sa geographically depressed o far-flung areas na kasalukuyang hindi naaabot ng atensyong medikal ng pamahalaan.
Sino-sino nga ba ang makikinabang sa Universal Healthcare Law? Sa ilalim ng naturang batas, lahat ng mga Pilipino ay otomatikong magiging miyembro ng PhilHealth. Ang pinakalayunin ng batas ay bawasan ang out-of-pocket expenses ng mga Pilipino para sa pagpapaospital. Magiging libre na ang serbisyong medikal sa mga public hospitals. Sasaluhin na ng health insurance company ang bayarin batay sa bayad ng direct contributors ng PhilHealth, kabilang na dyan ang mga empleyado at employer, mga OFWs at mga may kakayahang magbayad ng health premium. Habang ang mga indirect contributor o mga senior citizen, PWDs at mga indigent patients ay makikinabang na rin sa naturang programa. These shall include consultation fees, laboratory tests, diagnostic procedures, and outpatient medicines. Samantala, sa unang taon ng implementasyon ay kakailanganin ng 257 billion pesos na pondo para maipatupad ang Universal Healthcare Program. Sa Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara, nadagdagan ng 80 bilyong piso ang pondo para sa pagpapatupad ng naturang programa, bukod pa sa iba pang inaasahang pondo ng pamahalaan. Ayon kay DOH Secretary Francisco Duque III, bagaman nalagdaan ng batas ay hindi agad mararamdaman ang epekto nito dahil mayroon pang 180 days para buuin ang Implementing Rules and Regulation o IRR nito. So it's not as if just because the law was signed yesterday, you already see like magic tomorrow all barangays with sprouting health stations like mushrooms. Okay, it's not gonna happen like that. But suffice it to say that we will endeavor to ensure that the geographically isolated and disadvantaged areas, the upland barangays, the communities where we have the indigenous peoples, and other living at the fringes of society be given a priority. Sa mga susunod na taon ay inaasahan din na pupondohan ito ng mas malaking tax sa sigarilyo at alak o sin tax. Kaya ayon sa PhilHealth, kayang pondohan ng pamahalaan ang bagong healthcare program ng pamahalaan. The coming years, with the additional taxes that will be imposed from the cigarettes and alcoholic beverages, ang actuarial na projection natin masusustain for that aside from the GAA, yung budget coming from the DBM, and yung premium collections na galing sa PhilHealth and other sources of funds, definitely masusustain natin ito even in the year 2027. Angela, ayon sa PhilHealth at Department of Health at iba pang mga mambabatas ay bukod sa libreng check-up, pagpapagamot at pagpapaospital ay asahan din ang mas magandang mga pasilidad sa mga ospital at mga barangay health centers at rural barangays sakaling fully implemented na itong Universal Healthcare Law na isinulong ng pamahalaan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Mai Bermudez. Mahigit 300 politikong nagbibigay ng suporta sa New People's Army o NPA ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaugnay nito, nanawagan sa publiko si DILG Secretary Eduardo Año na huwag iboto ang mga politiko at party list na sumusuporta sa NPA. Mula sa Camp Crame, ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Yes, Lea, go ahead. Magandang hapon sa iyo, Angel. Inilabas na nga ng Department of Interior and Local Government ang listahan ng mga politiko o ng mga kandidatong nagbibigay ng suporta sa New People's Army. Ayon sa DILG, aabot ito sa 349 na mga lokal na opisyal na sumusuporta sa rebelding grupo. Kaya naman ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, minomonitor nila ang aktibidad ng naturang mga politiko ngayong papalapit ang 2019 elections. Kinabibilangan ng mga ito ng 11 gobernador, 5 vice governor, 55 mayors, 21 vice mayor,
41 councilors, 11 dating opisyal ng lokal na pamahalaan, 10 congressman, 1 former congressman, at 176 na barangay captains at barangay councilor. Aniya, mayroon ding mga representative o party list representative na hayagang sumusuporta sa NPA ngunit tumanggi ang kalihim na pangalanan kung sino-sino ang mga ito. Nanawagan si Anyo panawagan ni Anyo sa publiko, huwag iboto ang mga kandidatong nagbabayad ng permit to campaign at sumusuporta sa rebelding grupo. Pakinggan natin si Secretary Anyo. Hindi kailangang magbigay sa NPA ang ating mga kandidato para manalo. Dapat ang ating mga mamamayan ay maging mapanuri at maingat sa pagboto. Huwag iboboto isang kandidato dahil ito ay namimili ng boto at ito ay pinapayag ang kampanya ng NPA sa kanilang lugar. Dapat, kumbaga, vote wisely. Yung talagang magdi-deliver at talagang magiging magaling na leader ng ating bayan. Base sa nakalap na impormasyon ng DILG, 20 million pesos ang hinihinging permit to campaign ng NPA sa mga kandidato sa pagka-presidente. 10 million pesos naman sa vice presidential candidates, 2 to 5 million sa senatorial polls, 300 to 650 sa mga tumatakbong congressmen at gobernador, 75 to 100,000 sa kumakandidatong vice governor, 50 to 60,000 naman sa mga nagnanais maging board member, 200 to 500,000 sa mga kandidato sa pagka-city mayor at city vice mayor, 50 to 100,000 sa municipal mayoral candidates, 25 to 50,000 sa municipal vice mayoral candidates, 10 to 50,000 sa tumatakbong city councilor at 5 to 25,000 sa nag-aambisyon namang maging municipal councilor. Pakinggan natin si Secretary Anyo. Ikaw ba, papayag na yung mayor mo, nagbabayad sa CPP-NPA? Unang-una, saan niya kukunin yung ipinambigay niya doon? Pangalawa, kita mo naman yung influence ng CPP-NPA later on pag nakaupo na siya. This must stop now. Ang karamihang politiko na nagbibigay ng permit to campaign sa New People's Army ay mula sa mga rehiyon ng Region 5, Region 10, Region 11 at Region 2. Angel, kaugnay nga niyan ay nangangalap na ng mga ebidensya o karagdagang ebidensya ang DILG para nga sa pagsasampa ng kaso sa mga nabanggit na kandidato lalo na doon sa mga incumbent officials. Angel? Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. Sisimulan na ng Department of Labor and Employment o DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan ang inventaryo ng mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa bansa. Hindi rin pabor ang DOLE na ibigay sa mga dayuhan ang mga trabaho na kaya naman ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Bumuo na ang Department of Labor and Employment ng isang task force, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang tukuyin ang totoong bilang ng mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nakipagpulong na siya sa mga kalihim ng Department of Finance, Department of Trade and Industry, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Bureau of Immigration. Kailangan nilang makapaglabas ang inventaryo sa loob ng isang buwan pero kaya naman anya itong tapusin sa loob ng 15 araw. Bawat agency may sarili silang inventory, hindi magkatugma. Kagaya ng sa BID, ibang figure sila, ibang figures namin, iba ang POGO, iba ang DTI. So we have to come up with a consolidated inventory. Sa datos ng DOLE, nasa 169,000 ang foreign workers sa bansa kumpara sa 40 million na manggagawang Pilipino. Ayon kay Bello, dapat lang ibigay sa mga dayuhan ng isang trabaho kung walang Pilipinong makakagawa nito. Kaya tiyak-an niya na illegal worker ang isang dayuhan kung nagtatrabaho ito bilang construction worker sa bansa. Hindi pwede yun. Kayang-kaya ng Pilipino yan. Dapat, wala naman kami ni-issue na AEP. Illegal yon, illegal. Definitely illegal yan. Sa pagdinig kanina sa Senado, sinabi ni Senator Joel Villanueva na nagkaroon ng lapses sa pag-i-issue ng Special Working Permits o SWP. 3 hanggang 6 na buwan lamang ang bisa nito pero may mga dayuhan anyang nakalulusot at ginagamit ito upang tuloy-tuloy na makapagtrabaho sa bansa. Sa Bureau of Immigration,
napakadali makakuha nitong special working permits. At yung process nila halos hindi natin ma-appreciate kung talaga bang tinutumbok nito yung proteksyon ng ating mga kababayan na nakasaad sa ating konstitusyon. May panukala na rin si Villanueva na alisan ng kapangyarihang mag-issue ng special working permits ang Bureau of Immigration. Wala ho silang kapasidad bilang ahensya na i-vet na ito ba ay pupwede o pwedeng ibigay ba ito sa banyaga sapagkat hindi kayang punan ng ating mga kababayan. Handa naman makipagtulungan ng Bureau of Immigration tungkol dito. Honestly, Your Honor, we would welcome if other agencies would participate in the vetting of those applying for work, especially foreign nationals. We have guidelines in the processing of special work permits. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Target ng Department of Transportation na maging operational ang 3 istasyon ng Metro Manila Subway. Ito ay ang mga istasyon na itatayo sa Quirino Highway, Tandangsora Avenue at North Avenue. Sa kabuuan, magkakaroon ng 15 istasyon ng Metro Manila Subway mula Quirino Highway hanggang NAIA Terminal 3 at FTI. Target naman ng DOTR ang full operation ng subway sa taong 2025. Sa bilis na 80 km per hour, magiging 31 minuto lang ang biyahe mula North Avenue hanggang NAIA at FTI. Gaganapin ang groundbreaking ng Metro Manila Subway sa February 27. Iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo sa Manila Bay Task Force para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sa bisa ito ng Administrative Order No. 16 na nag-aatas din sa kinauukulan ng ahensya ng pamahalaan na bilisan ang rehabilitasyon at pagpapanumbalik ng coastal at marine ecosystem sa Manila Bay. Pangungunahan ito ni Environment Secretary Roy Cimatu bilang chairperson, samantalang vice chairpersons naman sina Interior Secretary Eduardo Año, Tourism Secretary Bernadette Puyat at members naman ang 13 ahensya ng pamahalaan. Pangunahing mandato ng task force na tiyakin ang kumpletong rehabilitasyon, restoration at conservation ng Manila Bay at pagandahin ang kalidad ng tubig nito. Kinakailangang magsumite ng quarterly report ang Manila Bay Task Force sa tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama na ang mga hakbang na ginawa ng mga lokal na pamahalaan. Isinagawa ngayong araw ang Grand Homecoming Parade ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Marami mga Pilipino ang natuwa na makita ng personal ang Pinay Beauty Queen. Mula sa Makati City, ito ang balita ni Mon Locson, live. Mon, kumusta dyan? Yes, Monica. Walang pagod sa pagngiti at pagkaway sa mga tao itong si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa kanyang isinagawang Grand Homecoming Parade ngayong araw. Lava-inspired na hango sa Bulkang Mayon ang float ni Catriona Gray sa kanyang Grand Homecoming Parade. May kalakihan ng float at walang masyadong proteksyon sa init ng araw. Pero kapansin-pansin na hindi alintana ng Pinay Beauty Queen ang init at walang sawa ang pagngiti at pagkaway sa mga Filipino fans. Suot ni Catriona ang Sampaguita-inspired gown na ginawa ng designer na si Mac Tumang. Ayon sa designer, ang naturang bulaklak ay may koneksyon sa pagbabalik ng isang mahal sa buhay, kung kaya't naisip niya itong konsepto ng gown para sa homecoming parade ni Catriona. Nagsimula ang parada kaninang alas 2 ng hapon sa Sofitel sa Pasay City at dumaan sa ilang mga kalye sa Manila at Makati. Matatapos ang homecoming parade ni Catriona sa Glorieta sa EDSA mamayang alas 6 pa ng hapon. Samantala, bahagya naman na apektuhan ang daloy ng trapiko sa mga kalyeng dinaanan ng parada. Nag-deploy ng 200 traffic enforcer ang MMDA sa mga dinaanan ng parada upang tumulong sa pag-asaayos ng daloy ng trapiko.
Monica, mamayang pasado pa ng alas 6 ng gabi, ibabalik itong mga traffic rerouting na ipinatupad, partikular sa Makati City. Kaya inaasahan natin na yung oras na yan ay tsaka pa lamang magbabalik sa normal ang daloy ng trapiko dito sa may area ng Ayala. Yung mga latest, balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Monoxol. Pinayuhan ng Malacanang si Miss Universe 2018 Catriona Gray na mag-aral muna hinggil sa issue ng minimum age of criminal liability. Ito ang tugon ng palasyo sa napaulat na pahayag ni Catriona na dapat ituon ng pansin sa dahilan kung bakit nakagagawa ng krimen ang mga bata kaysa ibaba ang edad kung kailan maaari na silang panagutan sa krimen. Gayunman, natutuwa ang palasyo sa pagiging concerned ni Gray sa naturang issue. Itinutulak ngayon sa Kongreso na ibaba ang minimum age of criminal responsibility mula 15 years old sa 12 years old. Then she should be educated. Ibig sabihin ng educated, she may have been misinformed of the facts, given that the opposition to the lowering comes from yung mga dating kritiko ng administrasyon. But if you study the facts, so yung sinasabi niya focus on what? Focus on the problems. Kasama yun eh. When you lower the criminal liability, kasama yun, you're focusing as ang nagiging problema. May malaking diskwento nang makukuha ang mga political party at mga kandidato na tatakbo sa May 2019 midterm elections sa kanilang mga political advertisements sa mga media outlet. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong February 14 ang Republic Act No. 11207. Dahil dito, magiging 50% na ang discount sa television ads ng mga kandidato at partido mula sa dating 30%. 40% sa radio mula sa dating 20% at 10% discount naman sa print media. Nagpaalala ang Department of Education sa mga magulang na hanggang bukas na lamang ang early registration para sa school year 2019 to 2020. Kabilang dito ang mga papasok ng kindergarten, grade 1, 7 at 11 sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Layo ng early registration na matukoy ang bilang ng mga mag-aaral para sa paghahanda na gagawin ng kagawaran sa darating na pasukan. Inaasahang aabot sa 1.5 million ang kindergarten students sa darating na school year. Excited na nag-perform si Wish Covery Season 2 Grand Finalist Ori Arellano sa kanyang home turf sa Vancouver, Canada. Napuno ng mga supporters ni Audrey ang venue ng kanyang home concert. Ito ang balita ni Sonny Cross. Full house ang naging home concert ni Discovery Grand Finalist Audrey Arellano sa kanyang tinatawag na home turf sa Vancouver, Canada. Napalitan ng excitement ang kalimitang kaba habang umaawit ang Filipino-Canadian Wishful sa harap ng mga kaibigan, kamag-anak at Filipino community. Excited. It's funny because usually before shows I usually feel really nervous, but I'm feeling actually really excited kasi po this is my home turf. I work here as a sound tech and I'm really happy that I chose this place to do my show. Namangha naman ang mga kaibigan ni Audrey sa angking talento ng Wishful at originality nito sa pagkanta. Yeah, no, she tells a really good story with her singing, and I think, you know, it's early tonight and totally full house and captivated by every word she sung, and I think she's going to go really far. Like, it blew me away. I was speechless, and she probably saw me sitting there. I looked like a goon, just smiling. I'm so proud of her. What she's doing is really amazing, and representing, it's amazing. Blows me away. Proud naman ang ama ni Audrey sa nararating ng kanyang anak, lalo na sa kanyang paparating na performance sa Araneta Coliseum sa February 26. Just enjoy the ride. Yun lang naman pinag-usapan namin. Whatever happens, she's already the winner. We're so proud and we're so blessed to have her.
Ayon kay Audrey, isang kakaiba at memorable performance ang dapat abangan ng mga wishers sa buong mundo mula sa kanya sa Grand Finals ng Wishcovery Season 2. Sonicas, UNTV News and Rescue, USA. Bago ang inaabangang Grand Finals Night ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song sa February 26 ay ipinakita muna ng 8 finalist ang kanilang galing sa pag-awit. Ito ang balita ni Mirasol Abugadil. Bago ang pinakaaabangang pagsabak sa Wishcovery Season 2 Grand Finalist sa The Big Dome sa Martes, hinarana muna ng mga Wishcovery ang music lovers sa Antipolo, Rizal. Kwadrado, nagtitingin ang buong gabi. Magkaharap ngunit di mag-abot ang mga kamay sa'yo, na sa'yo. Iba't ibang emosyon ang naramdaman nila sa unang pagkakataong magkasama-sama at kantahin sa harapan ng live audience ang awiting nilikha para sa kanila ng kani-kaniyang composer Wishcoverer. Actually, nakakakaba po na kantahin ko siya first time ng live po. Pero at the same time, sobrang saya po. At sobrang nakakatuwa kasi ang gagaling po lahat ng composers na kasali po ngayon sa Wishcovery Season 2. Nakaka-surprise po dahil yung mga activity ganito is hindi po namin in-expect. Bukod sa kakaibang experience ng Wishcovery Grand Finalists, babaunin din nila ang masayang samahan at alaala sa kabila ng mahigpit na kompetisyon. We're all getting along po, so that's one thing that I'm excited about kasi parang mag-aalis na po ako, my friendship na po ako dito. Sa ibang competition po kasi parang mas pinipressure ka po nila, tapos dito po hindi po, parang family po talaga dito. Hanga naman ang mga finalists sa konsepto ng Wishcovery Season 2 at mga oportunidad na ibinibigay ng Wish 1075 hindi lang para sa mga katulad nilang aspiring singer sa bansa, kundi sa kanilang mga chosen beneficiaries. Wishcovery Season 2 is probably one of the smartest concepts made. Kuya Daniel is very smart. Grabe yung concept na ginawa niya. Competition na na-joinan ko po. Ito kasi may charity component. Ngayon pa lang po, panalo na po kami kasi makakapagbigay na po kami dun sa chosen beneficiary po. Wish come true naman para sa Walang Wishcoveries ang kanilang pagtatanghal sa isang napakalaking venue. Sobrang excited kasi hindi ko po inasahan na makakanta po ako sa Araneta. Tapos ay sobrang happy. Grabe yung pressure talaga kasi Araneta na yun eh. Napakalaking stage na kakantahan ko na never in my entire life po na in-expect ko kung mangyari lahat. Kasi po, it's just a dream lang po. Nag-grant po ng wish. Ang Wishcovery Season 2 The Singer and the Song Finals Night ay gaganapin sa Araneta Coliseum sa February 26. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue.